Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta inyong Lunes, ang unang araw ng pagtatrabaho. Well, tayo po medyo mabagal kasi tayo po'y nanggaling sa galaan at nakarating na ng bahay ng halos alauna ng umaga. So medyo paisi-isi tayo pero talagang bagamat paisi-isi, kinakailangan pa rin. Hanap buhay, hanap buhay, hanap buhay, trabaho, trabaho, trabaho. Talagang ganyan po talaga habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero ngayon po, pag-usapan natin, nako, malakas na naman ang ugong-ugong na baka mamaya record holder itong si Senator Alan Peter Cayetano na pinakamabilis na termino bilang Senate President. So hindi naman po ako nagdududa na ang mga bangag ay nagtatangkang tanggalin siya. Dahil alam naman natin na itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Sa katunayan, kaya ngayon lang siya naging Senate President kasi nga, pwede naman siya naging Senate President mas maaga kung siya ay nagkowtow sa mga bangag. Pero ayaw nga gawin niya ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya talagang ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon at kinailangan na talagang maging issue pa si Bato para siya maging second Senate President. Ano ibig sabihin ko dyan? Kasi kinailangan na magkaisang Senado na hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Senado sa pamamagitan lamang ng isang dayuhang warrant of arrest. So nagkaisa talaga at least yung mayorya na hindi po pwede na maging sunod-sunuran sa mga dayuhang mga hukuman at hindi po pwede na maaresto ang isang miyembro ng Senado unless merong mandamiento de aresto na galing sa lokal na hukuman. Dapat naman, no, kung ikaw ay aarestuhin, dapat aarestuhin ka sa bisa ng isang lokal na arrest warrant at hindi naman arrest warrant na galing sa isang dayuhang bayan. Pero bakit nga ba importante, lalong-lalo na ngayon, na ang Senate President ay makabangag? Well, alam na naman natin kung anong plano ng administrasyon. Unang-una, para mawala si Sara Duterte bilang balakid sa kanilang plano na Marcos Forever, Marcos 2.0 ang tawag nila dyan, kinakailangan matanggal sa pwesto. Dahil pag siya'y natanggal sa pwesto, pwede ng kasuhan, at pag siya'y nakasuhan, pwede siya magkaroon ng perpetual disqualification from public office dahil yan po ay accessory penalty pag siya'y napatunayan nagkakasala. Far shot yan na 2028 is just around the corner, far shot na mangyayari yan. Pero siyempre magtatangka pa rin sila. Kaya nga nakita natin na isampa ang impeachment complaint sa Senado, 225 votes na talagang ginamit ang pondo ng taong bayan at pananakot. At ngayon, siyempre, importante sa kauna-unahang rason para importante sa kanila ang Senate President ay makabangag para yung pagdinig ng impeachment ay sang-ayon sa kanilang script. Paano nga naman matatanggap ang mga AMLAC bank documents na pinresenta na walang court order kung ang Senate President ay magde-decide that is excluded by the Bill of Rights, that is excluded by the Secrecy of Bank Deposit Law, and that is excluded by the AMLAC Law. So syempre, kinakailangan nila na yung Senate President bilang presiding officer ng impeachment trial ni Sara Duterte ay tatanggapin ang AMLAC bank records na illegal na nakalap at illegal na isinapubliko. Ganun din ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang na makabangag Senate President para yung testimonya ni Madriaga ay matanggap. Bagamat ito talaga ay immaterial, irrelevant kasi nga po hindi naman kasama doon sa original na filing ng impeachment complaints laban kay Inday Sara Duterte. Ito po ay in addition, ibig sabihin hindi sakop ng mga impeachment complaint na dapat dinggin ngayon ng Senado. Pero kung makabangag ang Senate President na presiding officer, tatanggapin din yan mga ebidensya galing kay Madriaga na sinungaling, na nakakulong dahil siya ay minsan na rin na napatunayan at nabigyan ng parusang kamatayan dahil nga sa krimen na kidnapping for ransom. So yan ang unang-unang pagkakataon. Unang-unang dahilan ba't kinakailangan nila ng Senate President na pro-bangag para yung mga ebidensya na hindi dapat maipasok at nang sa ganon, kung hindi man makonvict si Sara Duterte, masira sa mata ng publiko. Pero ano pa yung mas malaking dahilan? Well, alam nyo naman, sinabi na sa atin ng informante natin na bukod sa pagtatanggal kay VP Sara as a candidate, nandyan din yung charter change para maudlot ang eleksyon sa 2028. Ngayon, meron ng isang political observer na nagsabi na nagpulong-pulong somewhere dyan malapit sa Manila Bay
na napag-usapan na nga ang charter change through Constituent Assembly. Ang ibig sabihin po niyan, ang Kamara at ang Senado sabay ang magpipresenta sa taong bayan ng mga proposed amendments at kapalit ng pagbubuwag ng presidential system, ang kapalit niyan para sa mga congressman at senatong ay term extension. 3 years para sa mga miyembro ng senador at ganoon din 3 years sa mga miyembro ng Congress House. At syempre, yan ay kaakit-akit sa kanila kasi wala silang gastos sa isang taon, ma-extend at dahil nga sa charter change, magiging Marcos forever. Mananatili na si Marcos dahil pag yan naman ay naging parliamentary, talagang kung paano naging speaker si Tambaluslos, ganun din paano para maging prime minister. Napakadali. Pera, pera, pera at pera. So nakumpirma po yan ng isang political observer na ganyan na nagkaroon ng ganyang pagpupulong na kasama si dating Senate President Tito Soto. Ako naman po, sususugan ko lang. Nagkaroon po ako ng ibang source na nangyari talaga yung meeting na yan. Na nag-meeting sila para nga pag-usapan ng Speaker of the House, Bogie D, at dating Senate President Tito Soto na talaga mag-charter change through Constituent Assembly. Now, nakita niyo na kung bakit itong pangalawang dahilan kung bakit kinakailangan provangag ang Senate President. Kasi hindi sila po pwedeng tumawag ng Constituent Assembly kapag ang Senate President at ang House Speaker ay hindi nagkakaisa na i-convene ng Kongreso bilang isang Constituent Assembly. Nakita niyo yon? Kung hindi provangag ang Senate President, hindi siya papayag na ma-convene as Constituent Assembly ang Kongreso at ang Senado in joint session. At dyan na nga papasok kung papayag ba yung provangag na Senate President na boboto together with the House ang Senado at hindi voting separately. Kasi pag together with the House, anong laban ng mga 24 senador sa 316 na mga kongresista? Wala. So kung anong gusto ng Kongreso, makukuha nila. Samantalang, ang sa tingin ko talaga, nagkamali lang ng drafting error yan sa saligang batas dahil akalain nila magkakaroon sila ng parliamentary pero binalik pa rin ng bicameral. Kaya tuloy, ang nangyari, hindi nakasaad doon na dapat voting separately ang Senate at saka ang House pagdating sa Constituent Assembly. Pero kung ang ordinaryo batas ay voting separately sila, bakit hindi for Constituent Assembly na ang amendahan ay saligang batas mismo, ang pinakamataas na batas sa ating bayan? So yan po ang pangalawa at mas importanteng dahilan kung bakit provangag dapat ang Senate President. Una-una, para sa impeachment, para makapasok ang mga ebidensya na pinagbabawal, para makapasok ang testimonya na isang kidnapper na irrelevant at hindi naman sakop ng original impeachment complaints. At pangalawa, para dun sa plan B nga nila na masiguro na hindi tatakbo si Sara Duterte sa 2028 para ma-convene as Constituent Assembly ang Kongreso sa para nga po maamendahan, magkaroon ng term extensions at manatili sa pwesto si Marcos. Ganyang katindi po ang magiging labanan for the Senate presidency. Pero ako naman po naniniwala na yung 13 na nanindigan para sa bagong mayorya ay 13 na mga magigiting na mga senador at senadora na paninindigan ang interes ng taong bayan. Alam nila na yung boto nila bilang isang 13 majority group ngayon sa Senado, ang tanging balakid para mawala si Inday Sara Duterte bilang kandidato sa 2028 at yung 13 yan ang magiging natitirang balakid para magkaroon ng Marcos forever. So mga kaibigan, mga kababayan, suportahan po natin ang magiting na 13 na mayorya sa Kamara sa Senado dahil sila po talaga ang maasahan para po mapangalagaan ang ating demokrasya dito po sa ating bayan. Mabuhay po ang 13 mayorya ng Senado sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang aming dalangin po, manatili po sana ang iyong hanay na mayorya nang sa ganon, maudlot ang plano ng Puwersa ng Kadiliman na matanggal si Inday Sara Duterte at manatili sa pwesto till kingdom come ang bangag na Marcos Jr. Kayo ba ho? Susuporta ba kayo dito sa 13? Ano pang inaantay ninyo? Suportahan na po natin. Tama na, sobra na. Ito pong inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.